Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ito ang wow trending. Senador Risa Hontiveros nag-panic mode na at kinasuhan ang mga vlogger na nag-react sa video ni Michael Maurilio o mas kilala sa tawag na alias Rene. Ang mga kinasuhan ni Hontiveros sila si Kipi Chu o Crescent Laurita Chu, Sasrogando Sasot, Jason Sa, Banat Bay at si Attorney Trexie Angeles. Sa isang Facebook post nga ni Crescent, sinabi niya na hindi ako nag-share ng video ni Michael Maurilio sa aking wall at pati na rin sa private message. Akala ko ba champion of free speech ka? So bakit mo ako sinama dyan? Nag-share ba ako ng video? Kilala ko ba si Michael Maurilio o nagpa-victim ka? Kunyari inapi ka because people using their freedom of speech enshrined in the Constitution discuss on how you've been embroiled and accused in witness tampering in many cases. Tatanggalan mo kami ng freedom of speech tapos gusto mo pang magpresidente sa lagay na yan. Sa video nga ni Attorney Perdi Topacio, binanatan niya si Senador Risa Hontiveros na meron siyang ebidensya na hindi marites kundi galing mismo sa kanya sa personal knowledge. Ito, Senador Risa Hontiveros, di mo kaya. Kami lang ang kaya mo kahit we just repeat what is in the news. Si Attorney Perdi Topacio na nag-challenge sa'yo, kasuhan siya. Ang may bagong aligasyon sa'yo, di mo kaya. Namimili ka lang. Kung naalala nyo, si alias Bicoy para siraan si former President Rodrigo Roa Duterte, bumaliktad din si Bicoy katulad ni alias Rene. Itong si Hontiveros, di mo kaya si Attorney Topacio, kami lang ang kaya mo. Kahit inulit lang namin ang sinabi sa balita, si Attorney Topacio na nag-challenge sa'yo, kasuhan siya at may bagong aligasyon siya sa'yo, di mo kaya, namimili ka lang. Ayon pa nga kay Banat Bay na matagal na nating criticize si Hontiveros pero ngayon lang siya nag-react ng ganito. Bakit kaya? Buwelta pa nga ni Sasrogando Sasot na di ba ang dapat na idemanda ni Senador Risa Hontiveros ay yung sinasabi niyang di o mano na nagbabayad kay alias Rene para bumaliktad? So bakit doon siya sa mga nagko-comment nagagalit? Komento pa nga ng mga netizen na guilty, panic na si Madam, gustong makalusot agad, halatado ang Madam PhilHealth. Lalabas ang sikreto niya kapag idemanda niya si Attorney Perdi Topacio, kaya takot yan. May pattern pala ang ginawa ni Madam Risa, parang pareho sa Quadcom, kinausap din ang witness nila bago isa lang sa question and answer. Una pa lang na nilabas ng kusa ni alias Rene ang kanyang video publicly. Natural, expected na marami talaga ang magsishare dahil curious tayo kung talagang totoo ang kanyang mga isinisiwala at bakit hindi din niya kasuhan yung mga media na unang isinapubliko yung video na mas malala yun. Easy target kasi kayo para sa kanya, Kipi Chu. Pinipili niya, yan ang tanong ng marami, bakit hindi si Attorney Perdi Topacio ang kasuhan niya? Dapat kasuhan niya yan para magkaalaman na, labasan ng ebidensya, kakapagod na yung pa-preskon ni Risa, kakaumay. Mga aksyon at mga galawan ni Risa Hontiveros. Nagpapakita po Lori Abidal from Mountain Province. Thank you. Nagpapakita po na nasa panic mode siya. Kasi imbis na sagutin ng matuwid at matino ang mga seryosong aligasyon na ibinunyag ni alias Rene sa ginawang video ni alias Rene, no, na itinuturo niya si Senator Hontiveros na involved sa isang modus operandi ng pangbibili, pangbabayad ng witness at nagtatanim ng mga witness. Ginagawan po ng script at nagkakaroon ng manipulasyon at bribery o panunuhol upang magsinungaling ang mga witnesses. Ito po ang mas nakakahiya, Senator Ping Lacson, no? Kumpara sa komentaryo ni Senator Ping Lacson na kung magkakaroon daw ng outright na pag-dismiss o pagbabasura sa basura naman talaga na impeachment complaints nila Martin Romualdez ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte, sakaling mangyari daw yan, ay nakakahiya daw ang Senado. Wow! Talaga ha? Talaga lang, Senator Ping Lacson? Ano ang mas nakakahiya? Ang manindigan ng Senado na tama lang na huwag kayong magpagamit sa weaponization
and abuse of the impeachment mechanism na ginagawa nila Martin Romualdez na instrumento para mapadisqualify at mapigilan ang kanyang katunggali sa politika na makatakbo at maging eligible sa presidential election si Vice President Sara Duterte dahil takot na takot siya na palalamunin siya ng tunit-tuniladang alikabok kapag lumaban siya ng pagkapangulo laban kay Vice President Sara Duterte, kaya ginamit nila lalo na siya ang panunuhol according to the revelation of Congressman Toby Chanco na may mga 90 billion pesos na pondo ng kaban ng bayan na ginamit para sa ayuda, para sa mga infra projects, para makakuha ng signatures, no? So technically and by essence, yan po ay panunuhol pa rin po. Mas nakakahiya ba, Ping Lacson, Senator Lacson, na yan ay sawatain at pigilan ng Senado at hindi niyo payagan na gamitin kayo sa maruming laro sa politika nila Marcos at Romualdez? Yan ba ang nakakahiya kung ibabasura ang talaga namang basura at walang katuturan at mapangwasak na impeachment complaints nila Romualdez na kinonsenti ni Marcos? O mas nakakahiya ang hindi nyo aksyonan at hindi nyo ilulunsad ang patas, matino at makatarungang Ethics Committee investigation laban kay Senator Risa Hontiveros sa kanyang ginagawang modus operandi as alleged by alias Rene, na ngayon pinalala pa ni Senator Hontiveros. Instead na sagutin niya ito, pinaghaharas niya, pinagtatakot niya, ini-intimidate niya ng mga tanim kaso na wala namang batayan, cyber libel o ano pa mang mga kaso na gagamitin niya, at dumulog pa sa NBI, no, para takutin po ang mga political commentators kagaya po ni Ka Eric at ng mga kagaya po ng iba pang mga vloggers. So, instead na ito ang asikasuhin ninyo, Senator Ping Lacson, at ito po ang bigyan ninyo ng pansin at seryoso na pagbibigay ng atensyon upang maimbestigahan kung tama, totoo o hindi ang mga very serious allegations which are now being labeled, no, na isang modus operandi pala ito ni Senator Hontiveros ayon sa mga testigo, lalo na po itong si alias Rene. Hindi po ba mas nakakahiya yon, Senator Ping Lacson, na wala kayong gagawin at wala kayong pagtutuwid upang ipagtanggol at linisin ang dangal at integridad ng Senado bilang institusyon? Kung ikukumpara sa komentaryo ni Senator Ping Lacson na nakakahiya daw kung ibabasura kaagad ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, no? So, tanim witness ni Hontiveros versus basura na impeachment complaint. Yun po ang totoo dyan. Kaya, tatlong bagay po ang nakikita ko dito kung bakit ginawa ni Hontiveros na pumunta sa NBI at bakit nag-publicize siya, mga kababayan, na siya daw ay magkakaroon ng pagsasampa ng kaso if it will be warranted by the investigation to be conducted by the National Bureau of Investigation. Una, ang layunin ni Hontiveros dito, mga kababayan, mga kasambayanan, ay patahimikin po ang mga criticisms at supilin po ang paglaganap ng diskusyon sa publiko hinggil sa nakakahiya at nakakasuklam na modus operandi niya, kung totoo po ito, sapagkat there is a pattern already that Risa Hontiveros, kahit hindi pa siya senador po, she is involved in having a propensity. Mahilig po siya gumamit ng tanim witness o kung ang termino pa ni Attorney Topacio ang pagbabatayan, it is called witness tampering, which is an act of fraud and felony. Yan po ay may kaakibat na kaparusahan. Lalo na po kung ginagamit niya ang kanyang poder at kanyang opisina bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Yan po ay una niyang layunin, mga kababayan, kung bakit po si Risa Hontiveros po ay pumunta sa NBI ay para po takutin kami. Takutin po si Ka Eric, sina Banat Bay, sina Sas Rogando, sina Atty. Trixie, among others, na itigil namin ang pagkakaroon ng public discussion.
and political commentaries na aming ginagawa sa aming mga channels at mayroong mga followers na nakikinig at naliliwanagan. Yun pong unang layunin niya. Patigilin kami at sa pamamagitan ng pananakot, intimidation. Mantakin mo, padadalhan ka po ng NBI ng ipasabpina ka, no? O ipasomon ka ng NBI upang sumagot ka dito sa reklamo ni Hontiveros na ang dapat nagpapaliwanag, hindi kami. Kung hindi siya po dapat. Subalit dahil sa kanyang mga pagmamaniobra upang mapagtakpan ang iskandalong sumasambulat sa kanyang pagbumuka, nag-file siya ng complaint sa NBI. Thank you, Rose Valle, watching always from Bulacan. Ayun, maraming salamat. Ano pa po ba ang pangalawang layunin maliban sa pananakot, intimidation upang kami po ay tumigil? Tumiklop kami na hindi na namin i-discuss itong mga sensitibo na mga pagpapahayag na ginawa at ibinubunyag ni alias Rene. Pangalawa po ay para ma-divert ni Senator Hontiveros ang atensyon mula sa kanyang modus operandi na nabulgar at naibunyag papunta po doon sa pag-uusapan ang kanyang isinampang reklamo. So inaagaw niya ang atensyon ng media at gagamitin niya ang pagkakaroon ng kalituhan ng publiko kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon ng reklamong ito sapagkat parang lumalabas na biktima siya. Well, in fact, siya ang nang bibiktima kung pagbabatayan po ang salaysay at pahayag ni alias Rene na nang bibiktima po ng babayad, ng re-recruit, ng mga bulaang saksi, ng mga peke at sinungaling na witnesses upang itatanim niya sa kanyang mga ginagawang Senate Committee investigation. The way Hontiveros conducted a one-woman show sa napakabayas at napaka-iskandalusong prejudged. No, walang karapatan doon sina Pastor Kibuloy, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, even si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, ipinagdiinan po sa script at manipulasyon na ginawa nila Hontiveros na umiiral ang Davao Criminal Syndicate Group na Kibuloy Duterte Crime Group. Yun pong tsorya niya eh. Yun ang kanyang gawa-gawa o concocted. Yun po ang kanyang mga kathang isip na mga teorya kung kaya siya nagtatanim ng witness. Batay po ito sa salaysay na inihayag ni alias Rene. So kailangan niyang i-divert ang atensyon ng media na nakatutok at nag-follow up doon sa mga ipinahayag at inilabas na mga salaysay ni alias Rene. So instead na ma-focus doon sa kanyang mga kasuklam-suklam na ginagawa batay sa mga naturang aligasyon ng dati niyang tinanim na witness na ngayon ay nakonsensya na, nagkaroon po ng conscience call itong si alias Rene, ang ginawa ni Risa Hontiveros po, nag-file ng reklamo. Maliban sa layuning pananakot, intimidation, layunin din ni Hontiveros ang pagkakaroon ng issue diversion. Ililipat niya, no? I-diffuse niya ang pag-focus ng taong bayan na posibleng siya ay maimbestigahan sa Ethics Committee sa Senado sa kanyang mga kasuklam-suklam na mga paglabag. Sakaling totoo po itong mga inihayag na revelasyon at pagbubunyag ni alias Rene sa mga modus operandi ni Hontiveros at ng mga staff o mga tauhan niya. So para po ma-divert ang issue, ginamit niya po ang reklamong ito upang nang sa ganun ay mapag-usapan ang kanyang reklamo, hindi ang inireklamo sa kanya. Di ba? Ang mga laro na ganyan, ang tawag po dyan sa mga termino ng tambay, minarot. Kung sa Ilonggo o sa Hiligaynon term. Kung sa Bisaya, maro-maro ba? Maro-maro nga laro. Yun pong ginagawa ni Hontiveros, no? I-manipulate niya ang public opinion to the point na lalabas na siyang biktima. At ginagawan lang siya ng kwento, kunwari, nila alias Rene, ng kampo ng mga Duterte, ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon po ang kanyang storyline and narrative nang siya ay pumunta sa NBI. Kaya idinamay niya ang mga vloggers upang magkaroon po ng mensahe ng pananakot, to send out a message of intimidation.
na kung ipagpapatuloy nyo ang public discussion at commentaries at hindi kayo tatahimik at gagamitin pa ninyo ang inyong mga social media platforms, kagaya ng inyong mga YouTube channel, mga live stream nyo, kakasuhan ko kayo. Instead na siya ay hindi maging balat sibuyas at dapat siya ay maging matatag at matapat na humarap sa kung ano po ang ibinungan ng kanyang mga ginawa hinggil sa pagkakalantad ngayon ng mga aligasyon ng panunuhol at pangtatanim ng witnesses. Ang ginawa niya, siya pang nagpa-victim sa mga binibiktima niya. Okay? Kaya siya nagpunta sa NBI para itulak po ang kanyang teorya na siya ay binibiktima, that she is being attacked by the system of operations, na ang kanyang aligasyon, malamang sa malamang daw, ang kampo nila Pastor Kibuloy ang itinuturo niya. Wow! Talaga ha? So dalawang rason na yun, ano? Una, magkaroon ng intimidation, pananakot, upang tumiklop, matakot, maghinay-hinay, o kaya ay tumigil ang mga social media commentators, mga vloggers, at mga political commentators kagaya ni Ka Eric, na peperwisyohin kanya ng kaso. Yun ang una pong mensahe niya kung bakit siya nagpapaimbestiga sa NBI at upang maisampa daw ang kaakibat na kaso laban sa amin na nagdadala at nagtatalakay ng ganitong issue. Pangalawa, yung diversion of issue para po siya magpa-victim effect at pag-usapan ang reklamo niya imbis na ang inireklamo at mga ibinubunyag laban sa kanya. Ang pangatlo po ay inuunahan niya ang possible na paglulunsad ng Ethics Committee investigation laban sa kanya. At sasabihin niya, ano pang inyong saysay na mag-imbestiga pa kayo, nagreklamo na nga akong biktima dito, ako pang imbestigahan nyo. That is exactly the game plan of Hontiveros, for her to appear as if she is victimized by an orchestrated campaign na ang itinuturo niya, Kingdom of Jesus Christ, at sila Pastor Kibuloy. Of course, ang dugtong niyan, ang Duterte political camp. Nakakulong na nga si Pastor Kibuloy. Hindi nakapagpiyansa, bagamat siya po ay akusado lamang. Hindi po siya convicted na, kagaya ni Franz Castro, ang urban operative ng Communist Terrorist Group, na si Lula Franz Castro at si Saturo Campo, convicted sa kasong kriminal na child abuse doon sa Regional Trial Court sa Davao. Subalit, nakamaniobra, hindi po sila nakulong. Is in spite of the decision of the court na convicted sila sa kasong kriminal na child abuse. Samantalang si Pastor Kibuloy nakakulong na. Itinuturo pa rin ni Hontiveros, bagamat nakatapo na sa nakadistyero o forced exile ang ginawang pagpapadukot at pagpapakulong nila Marcos kay Pangulong Duterte sa Netherlands, itinuturo at dinadawit niya pa rin ang mga Duterte. At kaliwat kanan na ang hinahataw nilang pangwasak, demolition job, laban kay Vice President Sara Duterte, tinuturo niya pa rin ang mga Duterte na pasimuno daw sa paglabas at paglantad ni alias Rene. Wow! So, ang purpose niya, pangatlo, kung bakit siya pumunta sa NBI, itong si Risa Hontiveros, ay para po magkaroon ng leverage sa Senate Committee Ethics investigation sakaling may mag-sponsor po niyan. Kasi kung makakabalik po ako sa Pilipinas, isa po ako sa magvo-volunteer to file a Senate Committee on Ethics investigation to discipline Risa Hontiveros on the basis of the results ng investigasyon na gagawin laban sa kanya as per very scandalous allegations being revealed right now by alias Rene hinggil sa bili witness, suhol witness, tanim witness na ginagawa niya sa kanyang mga committee hearing sa Senado. No, dapat may magreklamo. So para matabla niya o tatablahin niya ito at sasabihin niya ano pang saysay ng reklamo niyo, nag-file na nga ako ng complaint at ako nga ang nagpapaimbestiga dahil ako nga ang binibiktima, tapos i-investigate ninyo ako sa Senate Committee on Ethics. Ayun. Yun palang pangatlong dahilan kung bakit si Senator Risa Hontiveros ay pumunta sa NBI. At tinatakot niya ngayon ang mga social media-based political commentators and vloggers, kagaya po ni Ka Eric at mga iba pang kasama ko doon sa 12
na pinangalanan niya na maimbestigahan ng NBI, maipatawag, at nang sa ganun po ay kung karampatang kaso ay maisampa laban sa amin, like cyber libel, ay gagawin dapat. Yun ang kanyang taktika. Maliban po doon sa taktika ng panggigipit, intimidation, o pangpatahimikin kami, at ang issue diversion na siya ang magiging pa-victim effect, instead na sila alias Rene ang totoo at tunay na binibiktima niya. Ngayon, ang pangatlo ay magkaroon siya ng leverage dito sa Senate Ethics Committee investigation at sasabihin niya, itigil mo na ninyo yan. Bigyan nyo ng respeto ang aking pagiging biktima dito ng demolition job. Wow! Di ba ikaw ang may record ng demolition job na tinatawag nga kita na political mercenary? I should know. Kasi kausap ko rin si Peter Mutok, si Ramon, na dati kong kasama ng mga nauna sa akin ito, mga first generation na mga kadre ito, ng CPP, NPA, NDF, mga kababayan. At binabanggit niya na si Risa Hontiveros po ay may grupo na tinatawag na Akbayan na gumagawa ng mga political mercenary operations. Kagaya ng ginawa nila na pagwasak at ikinaresulta po ng pagkawasak rin ng kalusugan at state of mind and health condition ni former the late Chief Justice Renato Corona. So doon pa lang, hindi pa siya senadora, mayroon na pong propensity o mayroon pong pagkahilig si Hontiveros na magmaniobra at magmanipulate ng mga political situation, lalo na po kung binabayaran sila. Yan pong tawag dyan ay political mercenary operation. Mga operator, no, kagaya ng kanyang BFF, na hindi daw niya alam for the last 30 years kung may asawa o wala, nang tinanong siya ni ni Professor Winnie Monsud. Natawa tuloy ang mga mamamayan sa interview na yon. So, maliban po sa Senado, sa pag-atake nila in a special political mercenary operation, na may pattern din po yon ng tanim witness, tanim ebidensya, ayon po sa mga lumabas doon sa deliberation ng tinatanong na ni Senator Miriam Defensor Santiago, ang witness na naipresent doon sa impeachment court trial ay itinuro niya po na ibinigay lang po yan sa amin ni Risa Hontiveros, hindi pa siya senador at ng grupo ng Akbayan, at upang kami po ay magtestigo dito. Wow! Talaga lang ha? At hindi pa po natapos doon. Ang modus operandi na yon, mga kababayan, ay ginamit din po yan ni Hontiveros sa taktika po niya sa Kian de los Santos drug killing investigation, kung saan po nagreklamo mismo ang mga magulang na mga supposedly witness na kinokordon at itinatago na parang hindi na makontak ng mga magulang nila ang mga bata at iba pa na mga testigo. At yun po ay binulgar mismo ni dating Congressman Jing Paras, na naging political advisor po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So strike 2 yun ha. Strike 3 po, yung binabanggit ni Attorney Ferdinand Topacio, na si Risa Hontiveros po ay nai-involve din sa mga maniobra ng witness tampering at pagbabayad ng mga testigo upang magsinungaling doon naman po sa investigasyon na ginawa ng Senado hinggil sa iskandalo ng Pharmally. So 3 na. Si alias Rene po na nagbubulgar ngayon, strike 4 po ito. Pang-4 na ito. Kung kaya, Gofi is back. Ayun. Watching. Ang tanong ngayon sa kay Senator Ping Lacson, na nagmamaktol at nagsisentimento na baka daw i-dismiss outright ng Senado ang basura naman talaga, na dapat ibasura ang Senate Impeachment Court ang complaints or articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ni Ping Lacson, nakakahiya yan para sa Senado kapag ginawa natin yan o ginawa namin yan. Ha? Mas nakakahiya po, Senator Ping Lacson, itong ginagawa ni Risa Hontiveros, kung pagbabatayan at ma-establish po ang katotohanan, and I don't have any reason not to believe na ito na po ang conscience call ng revelations ni alias Rene, na ginamit po sila, binayaran sila, minanipulate sila, at upang itanim ng mga sinungaling na witnesses, upang sirain, wasakin po
ang dignidad at pagkatao at integridad, dangal ng mga tao kagaya po ni Pastor Kibuloy, ng kanya mga kingdom ministry officers, at pati po si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Malinaw po, Senator Ping Lacson, na nakakahiya po yan. Kung hindi pa man po ma-establish kaagad ang solidong katotohanan, at least man lang sana, ito ang priority nyo, na maimbestigahan po si Senator Risa Hontiveros upang hindi po mamayagpag ang ganitong mga pang-aabuso at panggagamit sa poder, pundo at kapangyarihan ng isang senador, kagaya po ng ina-allege laban sa kanya, mga kababayan. At the minimum din po, kailangan i-demand kay Risa Hontiveros na mag-file ng leave of absence. Jennifer Perez, good morning ka, Eric. Mag-file ng leave of absence. Ibig sabihin po, isuspend niya ang sarili niya mismo. Kung hindi pa niya kaya sa kanyang apog na mag-resign, isuspend niya ang sarili niya at wag muna siyang mag-function bilang senador habang ipanawagan niya ang patas at makatotohanang pag-imbestiga ng Senate Committee on Ethics laban sa mga seryosong aligasyon na ibinunyag ni alias Rene laban kay Senator Hontiveros. It must be emphasized that the option of going into leave of absence, yan po ay pagbibigay ng matuwid na posisyon na hindi mo gustong maimpluwensyahan at ayaw mong ilibing sa basurahan itong seryosong mga aligasyon na inihayag ng isang testigong ginamit at binayaran po ninyo, Senator Hontiveros. The best minimum option for you para ipakita mo that you care about the integrity of the Senate at dapat magkaroon talaga ng bukas at patas na Senate Committee on Ethics Investigation, mag-leave of absence po kayo. At kung alam mo naman sa konsensya mo, kung totoo naman pala na ganun nga ang ginagawa mo in the past and even at the present, na nangyari po ito doon sa iyong muro-muro at one-woman show na pagtatalakay sa mga kasong inihahambing mo sa Kibuloy Duterte Crime Group, dapat mag-resign ka kung wala naman palang katotohanan at ginawan mo lang talaga pala ng kwento at mga script at kung kaya kailangan mo gumamit ng mga tanim witness na modus operandi. Ayun. So, Danny Masayon, sir, please continue your fight against the leadership of BBM. Watching from Los Angeles, California, and we're praying for you. Thank you po, Danny Masayon. Vinang Kal, watching from Southern Leyte, and Sheng Cabildo, watching from Hong Kong. Ayun. So, ano pa po ang dapat na opsyon dito? Ang dapat na opsyon po dito, kung hindi mag-leave of absence si Senator Risa Hontiveros, ay kailangan pong simulan na ang pagbubukas, bukas mismo ng unang araw ng Senado ay atupagin at seryosohin po